Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, kagabi lang to nangyari. 10 p.m. kagabi ay natuntunan ng Bureau of Customs ang pinagtaguan ng 12 ka-undocumented na hinahanap ng Bureau of Customs na mga luxury cars nitong mag-asawa na Diskaya na napakayaman pala nito sa buong mundo. Sila lang ang merong hindi lang pala 40 ka luxury cars meron sila, kundi 80 ayon ayon sa sinabi ni Senador Jinggoy Estrada ay hindi lang pala 40 sa bagong nakalap na balita ni Jinggoy Estrada ay 80 mahigit yan, kasama yung mga SUV na binigay doon sa mga engineers ng kanyang construction, kasi meron nga siyang 9 ka construction. So ibig sabihin bawat manager doon ay merong ibinigay niya na mga SUV. Kaya grabe, 80 lahat kasasakyan meron ang mga Diskaya na ito, na hindi pa yan naibenta kundi nandyan lang sa kanilang mga car park. Grabe, kaya itong 12 ka undocumented luxury cars, ito yung pinakamahal, ay kagabi lang ay natuntun na at walang nagawa ang mga Diskaya kundi i-surrender ito sa Bureau of Customs. Kaya ito ang balita hatid sa atin ng GMA Integrated News. Natuntun na ngayong gabi ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury vehicle ng mga Diskaya na nasa search warrant ng ahensya. Kasunod po yan ng inspeksyon ng BOC kanina sa compound ng mga Diskaya sa Pasig, kung saan dalawa lang sa mga sasakyan ang kanilang naabutan. Ang sa Customs, 7 sa mga sasakyan ang isinuko na sa BOC, kabilang ang Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz at Toyota Tundra. Ang 3 pang sasakyan, kabilang ang isa pang Mercedes-Benz, kinukumpani sa mga service center at isusuko rin daw kalaunan. Sineryohan na raw ang mga sasakyan at binabantayan ng BOC personnel. Ayan, so nakasilyo na. Ngayon, bakit kaya tinago muna nila ng isang araw, no? Baka prinasis pa siguro ang papeles galing sa seller nito, dahil sa ang dealer nito o seller ay doon kasi sa labas ng bansa ito binili, kinuha. Wala kasi ito sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas sila lang ang may ganito eh. Ang wala lang sa kanila siguro ay yung Lamborghini. Pero magkano lang naman ang Lamborghini? Nasa 20 million lang yan eh. 20 to 30 million. Pero kaya nga nila binili yung kaya nilang binili yung isang luxury car na nagkahalaga ng 42 million. Yung ano ba yun na luxury cars? Bentley ba yun? 42 million, dalawa yun. Kung Lamborghini lang ay kayang-kaya nila, kasi Lamborghini 20 to 30 million lang eh. Lamborghini na. Ngayon, kung tingnan natin sa buong mundo ng collectors ng mga mamahaling sasakyan, tanging itong mga Diskaya lang ang meron ito na talagang tumatakbo pa, na operational, na tumatakbo pa hanggang ngayon at nakaparking sa kanya-kanyang mga mansion nilang. Dami palang bahay nito eh. Kaya grabe, 9 ka building ng iba't ibang construction, 9 bawat construction company isang gusali. And then, ang mansion nila ay napakarami pala, hindi natin mabilang kung saan-saan lang pinaparking yung 80 ka mamahaling sasakyan. Kaya sabi ni Jinggoy Estrada, grabe, ngayon lang daw siya nakakita ng isang Pilipino na ganito kadami ang sasakyan, maliban na lamang sa mga hari ng Saudi Arabia, di ba? Ng Dubai. Pero sa Pilipinas, ito pala yung pinakamayaman sa sasakyan. At kung titingnan natin, hindi naman bibili ang tao ng maraming sasakyan kung wala talagang pera. Alangan naman na ubusin nila yung kanilang kayamanan para sa sasakyan. Sabihin natin 20% ng kanilang kayamanan ay napunta sa sasakyan, napunta sa bahay. And then kalahati noon ay nasa bangko, at ang iba pang portion ng kayamanan na yan ay yung umiikot para sa negosyo na ito na nakadikit palagi sa DPWH, kaya palaging nakabingwit ng bilyon-bilyon na proyekto na malaki ang kickbacks. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng GMA. Ng BOC ang mga importation record ng mga ito. Sa impormasyon naman ng isang senador, aabot umano sa 80
ang sasakyan ng mga diskaya at 40 anya rito, mga luxury vehicle. Saksi, si June Veneracion. Rolls-Royce Cullinan, isang Bentley, 2 Lincoln Navigator, isang GMC Yukon, at isang Toyota Tundra. Yan ang mga sasakyang nakuna ng GMA Integrated News Oktubre noong nakarang taon sa compound ng pamilya Diskaya sa Pasig. Naroon din ang Maybach na inamin ni Sara Diskaya na pagmamayari niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Aniya, 28 luxury cars ang pag-aari nila. The Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. The Maybach, Mercedes. How much? parang nasa 22. Yung Bentley, 20. Yung G63, parang nasa 20 din yata. 12 sasakyan ng mga Diskaya ang nasa search warrant ng Bureau of Customs. Pero pagpasok nila sa garahe, 2 lang sa mga nasa warrant ang kanilang inabutan. Isang Maserati at isang Land Cruiser. Merong Escalade pero hindi naman ito sakop ng warrant. Gustong alamin ng BOC kung bayad ang mga ito ng tamang buwis. Huwag tayong mangamba dahil mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago. Kung itinatago man, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Paliwanag naman ng kampo ng pamilya Diskaya, nagkataon lang na wala ngayong araw ang karamihan ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan. Yung iba naman for maintenance. Yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Kaya nagbabaha. Pasig na Pasig. Hindi nila maayos-ayos yung proyekto, di ba? Dahil sa pagkukupit ng pera yan sa proyekto ng DPWH, yung mga imbornal, yung mga kanal, hindi napalitan ng malalaking culvert. Kaya nagbabaha dahil yan sa mga kontraktor na kagaya nitong mga Diskaya. Kagaya noong Wawaw, kagaya noong Sims, kagaya noong St. Gerard, St. Timothy, kung anong Santos. Baka hindi lang ang Santos lang yata na Pilipino, ang hindi nasama diyan, si St. Father Pio o yung St. Lorenzo Ruiz. Pero lahat ng Santos sa Biblia ay nandyan . Ginagawa nilang pangalan ng kanilang construction para nga magmukhang mabait at mukhang langit yung kanilang construction company. Kaya bakit mo itatago yung 12 lang yun na hinahanap? Actually, 44 talaga yan. Noong i-flex nila yan sa social media noong nakarang taon, hindi pa kasi noong nakarang taon hindi pa sumabog tong issue ng DPWH. Akala nila na walang na walang maghalungkat niyan. Akala nila okay na ang buhay nila. Ngayon, pinagyayabang nila sa social media, sa Bilyonaryo Channel, sa GMA, sa lahat ng social media ay pinakita nila yung nakahilirang 40 ka luxury cars na sila daw yung pinakamayaman sa Pilipinas kung ang pag-usapan ay koleksyon ng mamahaling sasakyan. Grabe nang hambog kasi. Si Manny Pacquiao nga, bawat laro ni Manny Pacquiao, meron siyang 200 to 300 million pesos . Pero hindi ganyan kahambog si Manny Pacquiao, di ba? Yung mga sasakyan ni Manny hanggang 7 million lang yata, na 10 million, ganun. At hindi ganun kadami, meron lang yatang 2 sports car si Manny Pacquiao. Di ba? Isang armored car at 2 SUV yata. At sa mga anak niya, meron ding tig-isa. So all in all, nasa 7 lang siguro ang sasakyan ni Manny Pacquiao. Wala sa kalahati nitong mga Diskaya. Grabe. So ibig sabihin, sobrang-sobra talaga ang pera ng mga Diskaya kasi kaya nilang bumili ng Rolls Royce . Noong bumili siya sa Rolls Royce, naghambog pa itong si Sara Duterte Diskaya. Nanghambog pa siya na dahil daw sa payong na nakita niya sa Rolls Royce, kaya niya binili ang Rolls Royce. Kasi yung payong daw doon ay ang ganda-ganda. Ang trip niya ay yung payong umbrella. Nakita niya sa freebies o giveaway kapag kunin mo ang Rolls Royce, ay meron siyang itong freebies na umbrella o payong. Grabe dahil sa payong binili niya yung 42 million na Rolls Royce.
Ganon yung kwento noon mga kababayan, dahil lang sa payong binili mo ng 42 million. All in all, kapag itotal yung 40 ka sasakyan na luxury cars, 44, ay meron daw nasa 400 million daw lahat ang presyo ng mga ng lahat ng mga ano na yun, na luxury cars. Ngayon hindi pa diyan kasama yung bagong na-discover ni Jingo Estrada na meron pa palang another 40 na itinago na sasakyan. So all in all, meron ng 80 ngayon na luxury cars na na-discover si Jingo Estrada na pagmamayari ng mga diskaya na tumatakbo pa hanggang sa ngayon. Hindi mga sira yan ha. Maganda ang maintenance ng mga sasakyan na yan kasi ang pinakaluma nila na sasakyan ay 2016 model. Yun yung pinakauna nila na sasakyan. Ngayon pagdating ng 2021, dahil nga naging bilyonaryo na sila dyan sa panahon niya ni Digong na sila pala ay nirekomenda ni Digong sa DPWH. Kaya pala ang DPWH ay hindi nakatanggi. Kaya ang gumawa ng maraming kumpanya na construction para yung 9 ka construction firm, yun yung mag-bidding-bidding lang. Sabi nga ni Rapi Tulfo, bidding-bidding lang yan sila Bidding-bidding lang pero isa lang pala yung may-ari. Parang nagsasabong ba ng manok na isa lang pala yung may-ari. Kaya kahit saan doon ang manalo, St. Timothy, St. Demonyo, St. Satanas na construction firm, ay sa kanila pa rin yun. Ang diskaya pa rin ng may-ari. Kaya talo ang gobyerno, panalo ang DPWH, panalo tong mga diskaya. Kaya ito na booking na ngayon, nakaihi sa kahapon sa Blue Ribbon, nakaihi. At sa pagbalik niya bukas sa hearing, baka makapal na diaper gagamitin para hindi mabasa, di ba? Mga kababayan, okay, tapusin natin ang video courtesy ng GMA Saksi. Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Iginiti nilang legal ang pagbili sa mga sasakyan sa mga car dealer gaya ng Speed 7 Corporation, Auto Ad Corporation, at Freebell Import and Export Corporation. Wala naman ho nagbabawal na bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Wala po. Pinuntahan ng GMA News ang isang address ng Auto Art sa White Plains sa Quezon City. Pero sarado ito at walang mga signage. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng Freebell at Speed 7. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sabi ni Senador Tito Soto, dati nang nasangkot ang Freebell sa umano'y smuggling na mga Bugatti noong isang taon. Sinabi naman ni Senador Jingo Estrada kanina na may impormasyon siya mula sa LTO na hindi lang 28, kundi 80 ang mga sasakyan ng mga diskaya. Ayan, so galing sa LTO talaga yan na impormasyon. Legit yan. Lahat ng narehistro ng mga diskaya from 2016 to 2025, lahat ay 80. Mahigit 80 plus kasasakyan, karamihan doon ay luxury cars. Ngayon yung sinabi dito ng attorney na ano daw, pakinggan nga natin muli. Bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Wala po. Pinuntahan ng GMA. Ayun, yung sabi niya, kahit bibili ka daw ng sasakyan, ay walang bawal ito. Export Corporation. Wala naman ho nagbabawal na bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Tama, wala nga nagbabawal na bibili ka ng mga ganyang sasakyan. Ngayon, ang katanungan lang kasi diyan, saan galing ang pera? Kasi sobra-sobra Grabe, excessive wealth na hindi ma-explain. Kasi saan mo kukunin sa galing lang sa taong 2021? Ay bigla kang naging trilyonaryo? Saan mo kinuha yung pera? Di ba? Kung gagawa ka ng construction, hindi ka ba bibili ng materials? Hindi ka ba bibili ng simento? Hindi ka ba nagsisweldo sa mga tauhan mo? 100% pala yung nakuha nila. Ibig sabihin, merong mga ghost project. Kasi automatic yung pera na pinaghati-hati na ng DPWH o kung sino man na nasa likod ng construction firm nitong mga diskaya, pinaghati-hati na nila. Kaya malaki ang kickback, malaki ang kupit. Kaya biglang milyonaryo. Instant millionaire. At siyempre pera ng bayan yan, kaya pinaghanap yan. Merong accountability. At ang pera ay napunta nga sa mga tiwali na congressman o mga opisyal sa DPWH at dito na rin sa kontraktor na ito.
Kaya tama naman ang sabi ng attorney na hindi naman bawal. Ang bawal diyan kung saan kinuha yung pera na binili. Kasi sobrang sobra eh. Mas mayaman pa to sa mga hari sa ano eh. Yung mga bulkiya sa ano sa bulkiya diyan sa may Bahrain. Mas mayaman pa yata to. Grabe. 80, hindi na 40 80 na ngayon sabi ng LTO kay Jinggoy Estrada. Okay, tapusin na natin ang video. Hindi lang 28, kundi 80 ang mga sasakyan ng mga diskaya. 40 raw dito ay luxury cars. Sa susunod na pagdinig ng Senado, ipatatawag na rin daw ang asawa ni Sara na si Pacifico Curdy Diskaya. Nakakalulang yaman po ito. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuuang bilang ng kanilang mga sasakyan. This is totally outrageous. Ayan, so totally outrageous. Wala pa daw sa kalahati yung diniklara. Ang diniklara ay 28 lang daw ka-luxury cars. At 40 lahat, pero yung iba daw ay hindi luxury. Pero ngayon, ayon sa report ng LTO, ay meron palang 80 plus na sasakyan lahat ang mga diskaya. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Di ba totally outrageous at totally scam, di ba? Kahit sinong mathematician ang mag-compute niyan, paano ka magkaroon ng ganyang yaman kung nagtrabaho ka ng parihas ng patas, may sinusulduhan kang tauhan, may binibili kang materials, tapos yung bumalik sa iyo, bilyon-bilyon ka agad? Napaka-imposible. Diba? So, merong mga ghost project na hindi ginastuhan ng materialis, lahat ng pera ay pumasok sa mga bulsa. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa aking mga avid followers at sa bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong nun yan sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.